Hello guys, it's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan natin yung nakalagay dyan sa may thumbnail ko. And actually guys, sobrang mahalaga itong magiging topic natin. Lalo na sa mga kagaya ko na nag-abandona ng kanilang mga loan applications. Or yung mga kagaya ko guys, na hindi nakabayad sa mga loan apps. So, ayun nga guys, i-share ko sa inyo yung consequence ko after ko ngang ma-abandon na yung mga loan applications ko last year. Dahil nga sa dami guys ng mga loan apps na na-download ko, actually halos tapal-tapal system na. And yung time na yun guys, halos marami sa kanila is hindi ko na nga nabayaran. So, i-share ko guys sa inyo yung naging consequence ko ngayon. Kaya kung interesado ka about sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So ano nga ba talaga guys yung magiging consequence natin kapag inabandon na natin yung mga loan apps natin or hindi natin binayaran yung mga loan apps natin. So syempre guys isa na talaga isa na dyan sa mga consequence is mahaharas tayo, pagbabantaan, tatakutin, ipapahiya sa Facebook at kung ano-ano pa guys yung mga ginagawa nila na pangaharas sa atin. Pero sa mga hindi nakakaalam guys lalo na kung yung loan applications na in-applyan mo tapos inabandon na mo, yung loan applications na rin guys is registered ng SEC or CIC, pwede kang ma-report nga sa CIC at SEC. At yun nga guys nagko-cause siya na pwedeng masira yung ating credibility sa pag-apply sa mga bangko or mga international bank. Kagaya ng nangyari sa akin guys. So ayun nga guys sa mga nagtatanong kung ilan yung mga OLA na na-abandon ako. Actually last year talaga sobrang dami kong mga OLA na na-abandon na or hindi ko pa nababayaran. Mga nasa 15 plus yata guys. At yung pagkakaalala ko. So pero dito guys sa in-apply ko na bangko, 10 lang na OLA daw yung na-detect nila na hindi ko pa nga nasisettle yung loan ko sa kanila. And yes guys yung 10 na OLA doon is registered ng SEC kung saan nag-report sila guys sa Security and Exchange Commission. Yung iba naman guys ay registered din sila ng CIC kung saan nag-report naman sila guys sa Credit Information Corporation kung saan pwedeng maapektuhan yung credibility mo kapag once na hindi ka nakapagbayad doon sa mga loan apps na inutangan mo. And yes guys gusto ko lang din kayong magkaroon ng idea na ganito pala yung mangyayari sa atin kapag once na hindi tayo nakapagbayad dun sa mga loan apps na inutangan natin, especially yung mga loan apps na yon is registered ng SEC or CIC. Lalo na sa mga walang alam dyan guys about this. Bukod nga guys sa pangaharas, pambabanta at pananakot nila sa text, isa pa din guys na gawain nila is nag-report talaga sila sa CIC at SEC. Kagaya guys nang nangyari sa akin. So ikukwento ko nga guys kung ano yung nangyari sa akin. And actually guys na-i-vlog ko na nga siya sa dati kong video. Hanapin nyo lang dyan guys. Ilalagay ko na lang din sa screen. So guys nag-apply nga ako ng bangko last month. Bangko is under siya guys ni BPI at regulated ni BSP or ni Bangko Sentral ng Pilipinas. So ayun nga guys last month nag-apply ako ng bangko kasi nga daw qualified na nga daw ako na mag-apply ng loan doon sa kanila. Yun guys yung sinabi nung loan assistant na pumunta dito sa amin. So ako naman nag-submit ako ng mga requirements at nag-fill up din ako guys ng mga requirements ko or yung mga kailangan kong fill upan doon mismo sa kanilang office or doon sa lang branch. So after nun guys, sabi ulit ng loan assistant na mag-wait lang ako or maghihintay lang ako guys ng 2 weeks. Dahil 2 weeks daw malalaman yung result ng applications ko. So ngayon guys naghintay ako ng 2 weeks at medyo confident pa talaga ako na ma-approve ako kasi nga guys nakakuha naman ako ng hulugan na motor sa may Honda mismo at brand new pa yun guys at meron din akong green card kung saan may loan din ako sa green card. So medyo confident talaga ako guys na ma-approve. So yun, mga June 8 guys June 8 nag-message ako sa kanya kung kamusta nga yung aking
applications sa kanila. So ayun, June 18 siya guys no, nag-reply sa akin. At ito nga guys no, yung chinat niya. Sabi niya dito guys, "Good day sir, nabagsak po tayo. Dami pala na utangan na di mo nabayaran sir. Puro mga online. Sa 10 na online na inutangan mo sir, nakita doon na may 3 ka na past due, yung isa is suspended. So 10 nga daw yung 10 na, ay 10 daw yung loan applications nga na na-abandon ako." So ayun nga guys no, tinanong ko ulit siya na bakit doon sa green card na approve ako. Tapos, nakapaglabas din ako ng brand new na motor sa Honda. Which is hulugan din siya guys. So, ito guys yung sagot niya. "We are under in BPI sir, international bank po. Green card at Honda company is not a bank sir." So, ayun. Yun yung sagot niya guys, which is medyo talagang feeling ko talaga is naapektuhan talaga guys yung credibility ko sa mga OLA dahil dito guys. At ito pa guys no, yung reply niya sa akin. "Blacklisted po ang pangalan mo sir into all banking institutions. Ang pwede mo lang mapasukan sir is yung mga local financing institution." So yun, blacklisted nga ako dahil nga sa pag-abandon ako sa mga loan applications na hindi ko binayaran, na registered nga ng SEC at CIC, na nag-report talaga sila guys. So yun yung magiging consequence guys, yung isa yun sa mga magiging consequence natin, lalo sa makagaya ko na nagbabalak talaga na umutang sa mga international bank kagaya nito. Pero guys no, meron akong kakilala na kahit meron din siyang mga na-abandon na or mga hindi nabayaran ng mga loan applications, nakapag-apply din siya sa mga bangko at na-approve pa siya guys no. Hindi ko lang matandaan ko at hindi ko lang maalala kung saan ko nabasa yon, pero nabasa ko talaga siya guys. Kaya sa mga kagaya ko guys no, na may na-abandon na loan applications pero nakapag-apply pa din at na-approve pa din sa bangko, please comment down below. Kasi guys, talaga ako guys is naapektuhan talaga guys yung aking credibility. Kaya hindi ako pwedeng mag-apply sa mga bangko or international bank. At unless guys na babayaran ko yung mga loan apps na na-abandon na nga. Plano ko talaga guys no, nabayaran ko ng pakonti-konti yung mga loan applications na na-abandon ako. Pero mga siguro next year, kasi mga next year pa ako medyo makakaluwag-luwag. Ngayon hindi talaga muna ngayon kasi sobrang dami ko pang pinoproblema. So ayun, siguro maybe next year kahit pa paano sana maunti-unti ko yung mga loan apps na yon. Lalo na guys no, si Peso Ready, si OLP, si Digido, yan yung mga loan apps guys na na-abandon ako, register dyan sila ng SEC at CIC. Pero guys no, si OLP tsaka si Peso Ready, sobrang nakatulong talaga sila sa akin nung time na yon, pero hindi ko na talaga kinaya kasi sabay-sabay na talaga silang lahat na magjuju, kaya halos hindi ko na talaga kinaya nung time na yon. Kaya ayun, na-abandon ako na din sila. But then okay lang guys, siguro aayusin ko lang ulit yung aking loan sa kanila sa pakonti-konti. So ayun nga guys no, sa mga magbabalak na mag-loan sa mga international bank kagaya ko, medyo magiging tagilid lang talaga tayo guys no. Lalo na kung marami tayong mga loan applications na na-abandon na or hindi nabayaran. Kaya huwag tayo masyadong mag-expect na ma-approve tayo sa mga international bank. Pero actually guys no, pwede mo pang maayos yan unless babayaran mo na yung mga loan apps na na-abandon na mo. So yun lang naman guys no, yung gusto kong i-share sa inyo na kung bakit kailangan nating bayaran yung mga na-abandon na natin na mga loan apps, kasi maaapektuhan talaga yung ating credibility lalo sa pag-apply natin sa mga international bank. Pero kung wala kang balak mag-apply sa mga international bank at choice mo naman yan or decision mo naman yan kung magbabayad ka ba o hindi doon sa mga loan apps. But for me guys no, siguro pakonti-kontiin ko talagang babayaran yung mga loan apps na na-abandon ako para malinis or maayos na yung aking credibility at hindi na ako ma-blacklist dun sa mga international bank at makakapag-apply ako. So, I'll try my best na maayos talaga yung aking credibility. So, nasa choice nyo pa rin yan guys no, or decision nyo pa rin kung babayaran nyo yung mga loan apps na na-abandon na nyo. Anyway, hanggang dito na lang guys no, yung pag-uusapan natin. Sana meron kayong naintindihan at natutunan about sa topic natin ngayon. So, sa mga hindi pa pala guys nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video.
Bye!